Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tuturuan ko po kayo ng isang lesson na kung saan ay makakapag-English agad po kayo kahit pa po kayo ay baguhan pa lamang o ito yung unang araw nyo sa pag-aaral nyo ng English. Ang pinakamahalaga po kasi talaga para sa akin na ay yung pag nag-aral ka, magagamit mo rin agad. Yun ang pinaka-the best. 'Di ba? At ito po 'yun, yung lesson na ito, kaya ginawa ko. So, umpisahan na po agad natin. Huwag po kayong mag-alala, ito po ay pangbaguhan at napakadali lang. So, ito po yung aking halimbawa. Ako ay nasa airport. Gamit na gamit po 'yan. Pag in English niyo po 'yan, yung ako ay I am. Yung nasa airport, at the airport. I am at the airport. Ganun lang kadali. Nai-English na nyo na agad itong ako ay nasa airport. Sumunod, ikaw ay nasa hotel. You are at the hotel. Ganun lang kadali. Sumunod, we are at a fiesta. Tayo ay o kaya kami ay nasa fiesta. So, ganun lang kadali at marami na po agad kayo may English. Okay? Bali, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay itong salitang nasa, kung paano ba i-English. Maaari po natin yan may English gamit ang at. Gagamitin lang po natin itong at, itong 80 na katumbas ng nasa, kung ang gusto nyong sabihin ay yung kung saan eksaktong nakapwesto yung ating pinag-uusapan na tao. Na maaring ako, ikaw, tayo o kami, sila, si Kalel, o kaya itong idadagdag ko. Okay, o kaya itong idadagdag ko na siya ay bilang he is o she is. He, panlalaki, she, pambabae para sa siya. Okay? So, tandaan nyo na po yun. Hindi ko, pag gumamit po ako ng at, hindi ko sinasabi na nasa loob, nasa labas. Ang sinasabi ko ay yung eksaktong pwesto niya, kung saan siya nakatayo, o kung saan siya naghihintay. Kung baga, parang siya yung period, yung tuldok. Kung nasa airport, meron kayo makikita dong tuldok, kunyari yung tuldok na yun yung taong pinag-uusapan natin. At kapag sinabi ko yung pwesto niya ng eksakto, at ang ginamit ko ay itong nasa, at po ang ating gagamitin. Yun po ang ibig kong sabihin. So, tandaan nyo na yung sinabi ko. Para hindi na po kayo malito kung ang gagamitin nyo ay in o on o at. Basta pag eksaktong pwesto, hindi pinag-uusapan kung nasa ibabaw, nasa nasa loob, nasa labas. Ang gusto nyong sabihin na yung specific na point o yung eksaktong pwesto noong tao o bagay at po ang inyong gamitin. Okay? Ngayon po, yung M ay yan ay maaaring kapartner ng I. Itong M, maling kapartner, mali po pag ipinartner nyo yan sa day o sa silap pag tinagalog. So, tandaan nyo na yan. Yan ang ibig sabihin. Yung M, pang I. Yung R, pang U. Yung we, pang R. Kita nyo naman, di ba, yung pagpapartner nila o pagpapareha nila. Okay? Tapos itong R, pang day. Itong Kalel na partikular na pangalan, kapag isa lang po ang ginamit nyo, is ang gagamitin nyo. Pero kung Mario and Luigi, si Mario at Luigi, R ang gagamitin nyo. Yun lang naman yung mga dapat nyo tandaan. Okay? Tapos yung he o she, is ang gagamitin nyo. Yun lang ang tatandaan nyo. At dagdag kaalaman, kaya gumamit ako ng M, R, at saka is, ibig sabihin yan, pang ngayon na impormasyon yung sinasabi ko sa inyo. Kapag sinabi kong ako ay nasa airport, nandun talaga ako sa airport. Pag ako ay, kunyari ay tinawagan nyo, nandun talaga ako sa airport ngayon, hindi noon. Yun po ang tulong ng MR is. Nasasabi kung pang ngayon o pang noon yung ating pinag-uusapan. So kung mapapansin nyo, napakarami po akong inilista dito na pwede nyo magamit.
Katulad po nitong nasa sinihan. Siya ay nasa sinihan. Pag babae yung nasa sinihan, edi she. She is at the cinema. Pag lalaki yung siya, edi he. He is at the cinema. So, kung mapapansin nyo, ang dami po nito na pwede nyong tandaan na pwedeng ipang partner po dito sa ating pinag-uusapan. Na maaring ako, ikaw, tayo kami, sila, siya. O kaya si Kalel. So, kayo na lang pong bahala kung gusto yung palitan ng ibang pangalan. Pero dapat isa lang kung isang gagamitin nyo. Pero kung dalawang pangalan na partikular, ang pinagsama nyo gamit ang at o and, edi are ang gamitin nyo. Okay? So, napakadali lang po nito. Pero gamit na gamit. Kaya sana po pag-aralan nyo ng mahusay at sana naman po ay inyong i-share din sa iba para makatulong din po kayo sa iba. Okay? At syempre, makakatulong din yan sa page natin, di ba? So, sana pag-aralan nyo ng maigi. Okay?